Purihin ng Diyos. Taos-pusong pagbati po ng isang magandang araw o gabi sa lahat ng makakapanood ng video na ito. Pagpalain po tayong higit ng ating Panginoon habang sabay-sabay po nating pag-aralan at saliksikin ang kanyang mga banal na salita. Sa pasimula po ng ating pag-aaral ngayon, tayo po ay manalangin at hilingin po natin ang tulong at paggabay ng ating pong Panginoon. Dakila at mapagmahal naming Diyos, sa iyo po nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay, ang lahat po ng karunungan, at ang lahat po, Panginoon, ng kaliwanagan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na binigyan mo kami ng pagkakataong ito na magkasama ngayon upang tunghayan po namin ang mga banal mong aral. Humihiling po kami ng iyo pong paggabay at pagkasi, buksan mo po ang aming kaunawaan at ipaliwanag mo po sa amin ang mga lihim ng iyong salita. Sa bawat pahina po, bawat talata, bigyan mo po kami ng katutubong pag-ibig na maintindihan po namin ang iyong kalooban at maging marapat po kami sa banal mong layunin para sa aming mga buhay. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang salita ng Diyos po, ang Biblia, ay tunay pong pambihira at kahanga-hanga. Sa kabila po ng pagtatangka ng Diablo at ng ilang mga makapangyarihang tao sa buong kasaysayan na pigilin ang paglathala, pigilin po ang pagyabong ng salita ng Diyos upang ito po'y hindi maipangaral sa buong mundo, ngunit nananatiling matatag at patuloy pong lumalawig ang impluwensya ng salita ng Diyos. Isa po sa mga matibay na patunay na ang Biblia ay dalisay na salita ng Diyos ay ang mga hula o propesiya na nakapaloob dito. Sa English po, ito po yung mga prophecy, no? Ano po? May humigit kumulang po na 2,500 mga hula ang matatagpuan po sa mga pahina ng Biblia. At hindi po ito yung kagaya ng ginagawa ng mga manghuhulang tao. Pero sa humigit kumulang 2,500 po, 2,000 na po ang natupad ng eksaktong detalye. Ang mga hulang ito po ay naglalaman ng mga detalyadong pangyayari bago pa mangyari ang mga bagay na iyon. Minsan po, siglo at maraming taon. Sa sobrang eksakto po ng katuparan ng mga ito, ang ilang mga kritiko ng Biblia ay nagsasabing maaring isinulat ang mga kaganapan na iyon matapos na mangyari ito. Ngunit kapag sinisiyasat na po ito ng mga bihasa sa pag-aaral ng Biblia at ng iba't ibang sektor ng siyensya at ng lipunan, paulit-ulit po nilang natatagpuan na walang pagkakamali ang mga katuparan ng mga sinabi ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang tsansa na ang ganong karaming mga hula ay natupad ng walang pagkakamali sa pamamagitan lamang ng pagkakataon o yung coincidence kung tawagin natin, ay sabi nga po, isa na mayroong 2,000 zero kasunod nito. Sa madaling sabi po, imposible nagawa po ito ng tao. Ang Diyos po ang nagbigay ng katuparan sa mga ito at hindi po ito kayang gawin o manipulahin ng karunungan ng tao o nagkataon lamang. At dahil po sa malinaw na katuparan ng 2,000 mga hula sa Biblia, matibay po ang ating pagtitiwala na ang mga natitirang 500 pa na hula na magaganap pa lamang ay siguradong mangyayari ayon po sa sinabi ng salita ng Diyos. Hindi po posibleng isa-isahin natin ngayong pag-usapan ang bawat hulang natupad. Ngunit pag-usapan po natin ang ilan sa mga ito at atin po itong pag-aralan. Una po, makikita po ninyo sa ating chart, ang hula tungkol sa tuluyang pagkawasak ng lungsod ng Jerusalem. Makailang ulit po sa lumang tipan, ang bansang Israel ay nasakop at nakubkob ng kanilang mga kaaway. Ngunit ang mga propeta po ay patuloy na inihula ang muli nilang pagbabalik sa kanilang lupain. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng babala sa kanyang mga alagad na may paparating pong tuluyang pagkasira at pagkawasak ng lungsod ng Jerusalem. Sa libro po ni Lucas, sa chapter 19, verse 41 hanggang 44, ganito pong ating mababasa. Nang malapit na siya, si Jesus po ito, sa Jerusalem at natatanaw na niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Darating ang mga araw
na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway, palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila, wawasakin kanila at lilipulin ang lahat ng iyong mamamayan. Wala silang iiwanang magkapatong na bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Napakasaklap pong pangyayari. Nagkaroon po ng paghukom sapagkat kanila daw pong hindi pinansin ang araw ng pagbisita sa kanila ng Diyos. Ito po kasi Jerusalem ang sentro ng aktibidad ng mga Hudyo. Ito po ang kanilang dakilang lungsod, ang sentro ng kanilang relihiyon, na naroon po yung pong templo. Ang Jerusalem po ay kumakatawan sa kultura ng mga Hudyo dahil ang kanilang buhay ay umiikot sa kanilang relihiyon. Ito rin po ang sentro ng negosyo at komersyo at lahat po ng ruta ng kalakalan mula sa Hilaga, Timog, Silangan ay nagtatagpo po sa lungsod na ito. Pero nung nakita po ito ng ating Panginoong Hesukristo, tumangis po siya. Para po sa mga Hudyo, napakahirap isipin sa kanila na tuluyang mawawasak ang kanilang bayan. Kaya nga nang matanaw ng ating Panginoong Hesus ang syudad magmula sa isang mataas na dako, siya ay huminto at umiyak po siya, mga kapatid. Sinabi po niya na ninais niyang tipunin sila, gaya ng pagtipon ng isang inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit tinanggihan po nila ang ating Panginoon. Napakasakit po. Kaya napakahalaga po na pag tumawag ang ating Panginoon, tayo po'y tumugon. Kaya ang nangyari nga po noong taong 70 AD ay naganap po ang katuparan ng hula ng mga propeta at ng ating Panginoong Hesus tungkol po sa pagkasira ng Jerusalem. Ito po'y sinakop at winasak ng tuluyan ni General Tito at ng hukbong Romano. Ayon po sa isinulat ng isang historian, ang pangalan po niya si Josephus, ang ilang mga bato daw po sa syudad, maging ang templo ay aabot sa 94 feet ang haba at 10.5 feet po ang taas at 13 talampakan po ang kapal ng mga pader. Pero gaya ng sinabi ni Jesus, walang maiiwan ni isang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi po ibabagsak. Kung kaya ang pagkawasak ay ganap at natupad ang hula ng Biblia ng walang pagkakamali. At magmula po noong 70 AD, nangalat po ang mga Israelita sa iba't ibang lugar. Nawalan po sila ng sarili nilang bansa. Ngunit salamat po sa Diyos na hindi natapos sa kabalintunaan ng lahat. Sa kabila po ng pagkasira at pagkabigo nila, mayroon naman ding pangako ng restorasyon at pagpapanauli para po sa bayan ng Diyos. Tungkayan po natin ang sunod na chart. Makikita po ninyo ikalawang hula. Ito po'y tungkol sa pagbabalik ng mga Hudyo sa kanila pong bayan sa Palestina. Ilan po sa mga pangako ng Diyos sa Israel na sila'y kanyang panunumbalikin sa kanilang lupain. Sabi po niya, huwag nga kayong mga takot sapagkat ako'y sumasa iyo, aking dadalhin ng iyong binhi mula sa silangan at pipisanin kita mula sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bitawan mo, at sa timugan huwag kang magpigil. Dalhin mo ang aking mga anak mula sa malayo at ang aking mga anak na babae mula naman sa mga dulo ng lupa. Yan po ay nasa libro ni Isaiah sa chapter 43, 5 and 6. Sabi naman po ng propeta Jeremias, chapter 31 and verse 10, siya po na nangalat sa Israel ay muling titipunin. Isaiah ulit, 11 and 12, at siya'y maglalagay ng watawat para sa mga bansa at pipisanin niya ang mga itinapo ng Israel at pipisanin ang mga nangalat sa Huda mula sa 4 na sulok ng lupa. Muling pangako ng Panginoon, sabi niya, aking pipisanin kayo mula sa lahat ng mga bansa at mula sa lahat ng dako na pinagtabuyan ko sa inyo, sabi ng Panginoon, aking ibabalik kayo sa dakong pinagdalahan ko kayong bihag. Kung kaya po noong Mayo 15, taong 1948, sa harap po ng pinakamarahas na pag-atake ng kanilang mga kaaway na pinaligiran po sila, ang Israel ay muling nabuo bilang isang bansa. Ang kanila pong pagbabalik sa kanilang tinubuang bayan ay isa sa mga modernong himala ng ika-20 siglo. Natupad po ang sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi niya, at aking ibabalik ang pagkabihag ng aking bayang Israel at aking itatanim sila sa kanilang lupain at hindi na sila maaalis kailanman sa kanilang lupa na aking ibinigay sa kanila, sinabi ng Panginoon mong Diyos. Ito po ay propesiya ng propeta Amos,
chapter 9, verse 14 hanggang 15. Purihin ang Diyos. Kapag nangako po ang ating Panginoon, ito'y siguradong kanyang tutuparin. Tunghayan naman po natin ang ikatlong hula sa chart number 3, ang mga panahon ng mga hintil. Ang panahon po ng mga hintil, pag sinabing hintil, ito po yung mga tao na hindi kabilang sa bayang Israel. Matatagpuan po natin ang mahalagang hulang ito sa Daniel chapter 2 verse 31 hanggang sa 45. Sabi po ng Bible, ang hari ng Babylonia, si Haring Nebuchadnezzar po, mga kapatid, ang pinakamakapangyarihang kaharian noong pong panahon nila, mga kapatid. At siya po ay nagkaroon ng panaginip, ngunit sa kanyang pagising, lubha po siyang nabalisa tungkol sa kanyang napanaginipan sapagkat hindi po niya maalala ito kung ano yung kanyang panaginip. Kung kaya ipinatawag po ng Haring Nebuchadnezzar ang lahat ng matatalinong tao, yung pong kanyang mga tagapayo, mga inkantador, mga salamangkero, manghuhula, matatalinong tao ng Babylonia. Lahat po ito, inatasan niya sila. Ipaalala niyo sa akin, ika niya, ang aking panaginip, at kasama na rin dito ang kahulugan nito. Pero wala pong sino man ang nakagawa ng kanya pong kagustuhan. Kaya dito po, nagalit po si Haring Nebuchadnezzar at ipinag-utos po niya na ipapatay silang lahat. Saklaw po ng kautosang ito, sina Daniel at ang kanyang mga kaibigang sina Hananias, si Misael at Azarias, sila po yung mga Hudyong bihag noon sa Babylonia, kaya humingi po sila ng palugit sa hari upang ibigay po ang panaginip at ang kahulugan nito. Nung pinayagan po sila, nanalangin po sa Panginoon sina Daniel at ang kanyang mga kaibigan at noong pong kinagabihan sa pamamagitan ng isang pangitain, inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga. Atin pong basahin mula sa salita ng Diyos mismo kung ano po yung panaginip at kahulugan niyaon ayon sa propetang si Daniel. Mababasa po natin ito sa libro ni Daniel sa chapter 2, verse 27 po hanggang 45. At babasahin ko po sa Magandang Balita, Bibliang Tagalog. Sumagot si Daniel, ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi maipapaliwanag ng sino mang matalinong tagapayo, sino mang inkantador, salamangkero o manghuhula. Ngunit, mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebuchadnezzar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na iyong nakita, sabi ni Daniel, habang kayo po'y natutulog. Sa verse 29, sabi niya, mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap. At ipinapaalam ito sa inyo ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng hiwaga. Ang hiwagang ito ay ipinaalam sa akin, hindi dahil ako'y higit na matalino kaysa iba, kundi upang ipaliwanag ito sa inyo at upang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan. Mahal na hari, ang nakita ninyo isang malaki at nakakasilaw na ribulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos, nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Nagpatuloy si Daniel, sabi niya, mahal na hari, yun po ang inyong panaginip at narito naman po ang kahulugan. Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari. At kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Sabi ni Daniel, kayo po ang ulong gintong yaon. Ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian na mas mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na isinasagisag naman ng tanso at sasakupin nito ang buong daigdig. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang kahulugan naman ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at putik ay ito, mahahati ang kaharian,
ngunit mananatili ang tigas ng bakal sapagkat ito'y nakahalo sa putik. Ganito naman ang kahulugan ng mga paangyari sa pinagsamang bakal at putik. May bahaging matibay at may bahagi namang marupok. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi, ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaaring paghaluin ng bakal at putik. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailan paman. Kaya't hindi na makakabangon ang mga yon kahit kailan. Katulad ito ng inyong nakitang tipak na bato na dumurog sa ribultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari ang mangyayari sa hinaharap ay ipinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito. Ayon po sa tinura ng propetang Daniel, ang iba't ibang bahagi ng ribultong nakita sa panaginip ni Haring Nebukadnezar ay sumisimbolo sa mga kahariang sasakop sa buong daigdig sa iba't ibang kapanahunan. Una, ang ulong yari sa ginto ay ang Babylonia. Ang imperyo po ng Babylonia ay tumagal mula 606 BC hanggang 538 BC. Sa panahong ito, nasa tugatog po sila ng kapangyarihan at impluensya. Sinasabi nga mga pader ng syudad ay nasa 350 talampakan ang taas at 87 talampakan ang kapal, mga kapatid. Hindi po inakala ng mahigit 1 milyong naninirahan sa lungsod na ito'y babagsak, ngunit nangyari po ito. Dumating po ang kaharian ng Medo-Persia at sila po ang dibdib at bisig na pilak. Noong pong 538 BC, bumagsak ang Babylon, nasakop po si Darius ang hari ng mga Medes. Ang kahariang ito po kasi nung nagsimula sila, 2 kaharian po ito. Ngunit naging mas prominente po yung mga Persian. Ano po? Ang imperyo naman ng Persia ay tumagal hanggang 330 BC. Ang tiyan at mga hitang tanso naman ay sumasagisag sa bansang Greece. Si Alexander the Great po, nasakop niya ang imperyong Persia noong 330 BC at nagtatagpo siya ng isang imperyo batay sa wika at kulturang Griego. Pagkamatay po ni Alexander noong taong 323 BC, ang imperyo po niya ay nahati sa 4 na bahagi, pinaghati-hatian po ng 4 na general. Kaya ang imperyo po ng Gresya ay tumagal hanggang 160 BC, nang ito po'y sakupin naman ng mga Romano. Kaya ang sumunod na kaharian ay mga binti ng bakal, sumasagisag po ito sa imperyo ng Roma. Ang mga binti po ay ang Roma po, ang tumagal ng maraming siglo, ito pong imperyo na ito. Ngunit sa mga huling taon po ng Roma, nahati po ito sa silangan at kanlurang dibisyon. Doon naman po sa paanan, yung feet of iron and clay, ano po? Ito po yung naglalarawan naman sa nabuhay na imperyo ng Roma. Isang 10 bansang samahan na kinakatawan po ng 10 daliri ng paa. Mababasa po natin yan sa Daniel chapter 7 at sa Revelation chapter 17. Ang kapangyarihang pangdaigdigan po ito ay babangon sa teritoryo ng orihinal ng imperyo ng Roma sa mga huling araw at sa panahong ito, sisimulan po ng Antikristo ang kanyang pamamahala sa mundo. Ang lahat po ng ito ay hahantong sa dakilang kapighatian at labanan ng Armageddon. Mamaya po ay ating masusing pag-aaralan yan. Yun naman pong bato ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa katapusan, ang sabi ng Biblia, sa panahon ng mga haring yun, ang Diyos po ng kalangitan mismo ang magtatatag ng isang kahariang hindi babagsak at hindi masasakop ni numan. Dudurugin po nito at ganap niyang wawasakin ang lahat ng kahariang ito at mananatili ang kaharian tinatag ng Diyos magpakailanman. Kaya't hindi na daw po makakabangon ang mga kaharian ng tao kahit kailan. Ibig sabihin, yung pong batong natipak at dumurog sa lahat ng kahariang yon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Isang hula po sa libro ng Revelation chapter 20, ang nagsasaad ng isang dakilang labanan na kung tawagin po ay Armageddon, at dito po'y wawasakin at tatalunin ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng kaharian at lahat ng masasamang sistema ng daigdig na ito. Ipapatapon po sa walang hanggang hukay si Satanas at ang Panginoong Hesus ay magtatayo ng isang bagong kaharian sa buong lupa sa loob ng 1,000 taon. Ang panahong ito ay karaniwang tinatawag po na millennium
o nangangahulugang 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoon. Pumunta naman po tayo sa isang mahalagang hula din ng Biblia at ito naman po ay tumatalakay tungkol sa mga tanda ng katapusan ng panahon. Tunghayan po natin sa susunod na chart, sa chart 4, malaki po ang kahalagahan ng Matthew chapter 24 po. Kapag pinag-aralan po natin ang katapusan ng panahon, isa po ito sa naglalaman ng mga importanteng detalye. Matapos po hulaan ni Jesus ang pagbagsak ng Jerusalem, tinanong po siya ng kanyang mga alagad ng sarilinan. Habang nakaupo po sila sa bundok ng mga olibo, tinanong siya ng mga apostol, sabihin mo nga sa amin kung kailan mangyayari ang mga bagay na iyong sinabi at ano yung magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng mundo. Binalangkas ni Jesus ang ilang bagay na may kinalaman sa mangyayari sa daigdig sa manghuling araw. Marami sa mga sinabi ng ating Panginoong Hesus sa mga talatang ito ay nagaganap na sa ating panahon ngayon. Kung kaya naintindihan po natin nang dahil sa mga palatandaang ito, tunay na ang muling pagparito ng ating Panginoon ay nalalapit na. Bago po natin isa-isahin ang mga pangyayaring ito, ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng matinding babala. No? Sabi po niya, mag-ingat kayo na huwag kayong dayain ng sinuman. Nakalista po ang mga pangyayari sa katapusan ng panahon nang sabihin ni Jesus ang mga ito. Sabi po niya, maraming darating sa aking pangalan na magsasabing ako ang Kristo at ililigaw niya ang marami. Sabi din ng Panginoong Hesus, mayroong daang-daang iba't ibang uri ng relihiyon ngayon. Napapansin po natin. Ang isang tao, madali pong malinlang at maligaw kung wala po siyang pangunahing kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya nga ang babala ni Jesus, mag-ingat na walang sinumang madaya sa inyo. Ang katotohanan ang siya magpapalaya sa inyo, sabi ng ating Panginoon. Doon naman po sa ika-6 na talata ng Mateo 24, sabi niya, magkakaroon ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan, sapagkat magsisitindig ang mga bansa laban sa mga bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Sa loob lamang po ng nakalipas na 100 taon, ang mundo po ay nakakita ng 2 malalaking digmaang pandaigdig. Kailanman po hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng tao. Bukod dito, napakarami pang mga maliliit na digmaan at patuloy pang ang nagaganap hanggang sa ngayon. Ganon din naman po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon ng mga tagutom at salot. Yung pong pagsabog ng populasyon sa halos 8 bilyong tao na po ngayon. Yung pong kasakiman ng ilan, mga tagtuyot. No, sabi po yung La Nina, El Nino. Nagbunsod po yan ng kahirapan at kakulangan sa pagkain sa maraming mga lugar sa mundo. Alam din po natin na nitong nakalipas lamang na 30 taon, umusbong po yung mga karamdamang walang lunas hanggang sa ngayon. Ito nga po at kakagaling lamang po natin sa isang pandaigdigang pandemya. Ganon din po sa iba't ibang lugar, lipos po yung tagutom, sakit, at lahat po ito pumatay ng milyong-milyon. Ang sabi po ng Panginoong Hesus, ito po yung mga palatandaan na malapit na ang wakas ng panahon. Ganon din naman ang sabi ng Panginoong Hesus, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang lugar. Padalas ng padalas nating nadidinig ang higit na maraming insidente ng lindol sa iba't ibang panig ng daigdig. Sinasabi ng maraming nangungunang geologists at seismologists na magiging patindi pa ng patindi ang lakas ng mga lindol na ito sa mga susunod na panahon. Marahil isa sa pinakamahalagang palatandaang binanggit ng ating Panginoong Jesucristo ay magiging abala raw ang mga tao sa pagkain at pag-inom at sa pag-aasawa at pagbibigay sa pag-aasawa. Sa unang tingin po, tila wala namang masama sa pagkain o pag-aasawa. Ngunit ang ibig ipahiwatig po ng ating Panginoong Hesus sa huling mga araw, yung mga tao magiging lubos na abala sa pagbibigay kasiyahan, sa pisikal na mga pangangailangan at pagnanasa ng kanila pong laman, na mawawalan po sila ng kamalayan tungkol sa mga espiritual na mga bagay at makakalimutan po nilang ipaghanda ang para sa buhay na walang hanggan. Magpapatuloy lamang sila sa kanilang normal na mga hangarin sa buhay. Iniisip nila yung mga bagay na palaging magpapatuloy lang, akala nila kagaya lang din ng dati. Hindi nila malalaman, ang sabi ng Biblia, darating ang pagbabalik ng Panginoon kagaya ng isang magnanakaw at yung pong mga hindi handa ay magugulat po. Sumulat po si Apostol Pablo sa kanya pong
anak na si Timoteo tungkol sa mapanganib na kalagayan ng mga huling araw. Nagbigay po siya ng mga palatandaan. Sabi niya, ang mga tao ay magiging mga maibigin sa sarili, mapag-imbot, mayayabang, mapagmataas, mamumusong, masuwail sa magulang, hindi parunong magpasalamat, hindi banal, walang pagmamahal, walang mga mapanlinlang, matigas ang ulo, hindi nila kayang pigilan ang kanilang mga pisikal na pita, mabangis, humahamak sila sa mga bagay na mabuti, mga taksil, matakaw, mapagmataas, maibigin sa kalayawan, higit sa maibigin sa Diyos. May anyo ng kabanalan, ngunit itatanggi nila ang kapangyarihan nito. Pagkatapos na nagbigay si Apostol Pablo ng isang direktang babala kay Timoteo, ang sabi niya, lumayo ka nga sa mga ganyan. Ang pinakahuling hula po na ating tutunghayan ay nandyan po sa chart number 5 ay ang pinaka nakakasabik at pinakakasiya-siya sa lahat ng mga propesiya sa Biblia. Sapagkat ito po ay ang nagdidetalye ng katubusan o yung kaligtasan po natin magmula sa lupang ito. Sumulat po si Apostol Pablo sa simbahan sa Thessalonica tungkol sa dakilang pag-asa na nasa unahan para po sa mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at naging mga tunay na anak ng Diyos. Ang pangyayaring akin pong sinasabi ay karaniwang pong tinatawag na rapture of the church o ang pag-agaw sa mga banal. Maraming bagay po ang malinaw tungkol sa napakalaking pangyayaring ito, gaya po ng inilarawan sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang sa 18. Nabanggit po roon na tungkol sa mga patay, hindi daw tayo dapat malungkot kagaya ng mga taong walang pag-asa. Dahil ang mga patay ay muling bubuhayin ng ating Panginoong Jesucristo at lahat ng namatay kay Kristo ay bubuhayin ng una. Ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, magkakaroon ng isang makalangit na sigaw, kasama ng tinig ng arkanghel, oh hallelujah, at ang trompeta ng Diyos ay tutunog. Kaya, pagtunog ng trompeta, ang mga namatay, pagkatapos mabuhay para kay Jesus, sila po yung unang bubuhayin. At tayo po na mga nananatili na banal, ay aagawin kasama ng mga patay na banal sa mga alapaap. At sabay-sabay po nating sasalubungin ang ating Panginoong Jesucristo sa himpapawid at hindi na to tayo muling maghihiwalay. Sabi po ng talatang 18, ang katotohanan ito ang dapat nating gamiting pang-aliw sa isa't isa at dapat daw po nating tanganan ito upang magsilbing kalakasan. Kaya kapatid ko at kaibigan, wala nang ibang masihigit pang bagay sa buhay natin ito na mas dapat po nating paghandaan, kundi ang makasama sa pagbabalik na muli ng ating Panginoong Hesus. Sa Mateo 24, sa verse 40 at hanggang verse 42, nagbabala tungkol sa panganib ng hindi pagiging handa ang ating Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Sabi niya, magkakaroon ng paghihiwalay sa pagitan ng mga handa at ng mga hindi handa. Halimbawa, magkagayo, sabi niya, dalawa, nasa parang, ang isa'y kukunin at ang isa naman iiwan. Halimbawa ron, mayroong dalawang babae na nagtatrabaho sa giikan ng palay. Ang isa'y kukunin at ang isa naman iiwan. Sabi niya nga, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras paririto ang inyong Panginoon. Kagaya ng 2,000 iba pang mga propesiya sa Biblia na nagkaroon na po ng katuparan, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay tunay ding magaganap. Magkakaroon po ng muling pagkabuhay ng mga matuwid na patay at si Hesukristo ay babalik para sa kanyang iglesia. Magkakaroon ng maluwalhating pag-agaw sa mga banal ng Diyos at magkakaroon ng isang kahanga-hangang muling pagsasama-sama sa mga banal ng Diyos na nauna na. Ano po ang dapat nating maging tugon sa pagkaalam natin ng mga katotohanan ito? Sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan ay napakita sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin na ating itakwil ang kasamaan at makamundong pita. Tayo'y mamuhay ng matino, matuwid at makadiyos sa kasalukuyang sanlibutan ito na masusing naghihintay sa mapalad nating pag-asa at sa pagpapakita ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos at ating tagapagligtas na si Hesukristo. Kapatid ko at kaibigan, ngayon ang araw ng kaligtasan.
Ito po ang panahong ukol. Ito ang tamang oras at araw upang ibigay mo ang buong puso mo sa Diyos. Isuko po natin ang ating buong pagkatao sa Kanya sa pamamagitan po ng pagsisisi. Talikuran ang buhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad at pag-aalis ng lahat ng kasalanan at tanggapin po natin ang mayamang kaloob ng banal na Espiritu Santo. Ito po ang siya magbibigay sa atin ng biyaya at kalakasan na mapagtagumpayan po natin ang mga hamon ng madumi at madilim na sanlibutan ito. Para po tayo makapamuhay ng may kabanalan at tayo po ay maging maalab sa paglilingkod at matapat na paghihintay sa ating mapalad na pag-asa, ang kanyang nalalapit na pagbabalik. Ang pinakamahalagang tanong ko po sa iyo ngayon, kaibigan, na dapat mong sagutin, handa ka na ba? Tayo po'y manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa mga katotohanang aming napag-aralan sa oras na ito. O Diyos, tunay kang dakila sa iyo pong pag-ibig na wagas sa amin, wala pong kapantay ang iyong biyaya. Kailanman hindi po namin ito kayang suklian sapagkat wala ka pong taong nais na mapahamak, bagkos ang iyo pong kalooban ang lahat ay makasumpong ng kaligtasan. Ama, nais po namin maging handa sa nalalapit mong pagbabalik. Higit sa ano pa mang bagay, O Diyos, nais po namin gawing sigurado ang aming pagkahirang at pagkatawag. Tulungan mo nga po kami, palakasin mo po kami ng iyong banal na Espiritu. Panatilihin mo nga po kami sa iyong biyaya magmula sa araw na ito, maging sa mga araw na darating. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng luwalhati at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.